Mayayanig po kayo sa tindi ng laban na ipapakita ko ngayon. Dito po sa FIDE Chess Olympiad 2024, round number 9. Kalaban po ng Team Philippines ay ang Team UAE, United Arab Emirates. At ang tindi po ng encounter sa board number 1. Paano ko po nasabi? Kasi po, sa board number 1 ng Pilipinas, si Grandmaster Julio Catalino Sadora, one of the most tactical player na kilala ko sa Pilipinas. At sa kabilang side naman po, sa UAE, si Grandmaster Salem Saleh. Dati pong 27 rating niyan, may video ko niya na Immortal Game. Sobrang tindi ng mga sacrifice niya. Ang mga galawan po niyan talagang pang Immortal Game eh. Ano ang nangyari sa laban ng dalawa? Talagang umuusok. Puti po dito si Ino. Ang tinira niya po D4. Sinagot po yan ng Knight F6, C4, G6. Tumira po ng Knight C3, Bishop G7, and then Knight F3. So King's Indian defense. Pero hindi agad nag-E4 Ang tinira po dyan, castling. Ganyan naman talaga yan. Pagka-castling, nag-bishop G5. Aba, alam mo kung ano gusto mangyari ni Ino. Kung mag-D5 po yan, mauulit po yung Grunfeld opening na ginawa niya po sa Team South Africa. Panalo si Ino doon. Pero anong ginawa ng kalaban? Walang D5. Nag-H6 lang. So pagka H6 po, syempre, magre-react, umatras sa H4. Pagkata sa H4, nag-C5. Okay, so King's Indian defense, dahil C5, may chance pong maging Benoni o Benko yan. Lalo na kung tinulak. At tinulak na nga po. So ito po parang ano yan, Benko yan kung magsasacrifice ng pawn dito, Benoni yan kung titira lang po ng ganito, tapos later on mag-E6. So ang pinili po ng black, nag-D6 na nga. Ayan, so hintayin natin kung ano ititira. No? Si Ino naman po, nag-E3 para po ma-develop ito. At dito na. Dalawa po kasi tira dyan eh, na common eh. Yung Benoni po, yung mag-A6, B5. Yung iba naman po, no, kung naka-E4 ka, nag-B5 yan eh. Pero since naka-E3 po siya, hindi magawa yung B5, no? Anyway, ang main line po, G5. Papatakbuhin lang po yung bishop. Ganito po main line. Pagka G5, tatakbo bishop G3, only move. And then knight H5 para patahin ito. Yan po yung pinaka-common. Ang ginagawa dyan, develop lang. Pero hindi yun yung tinira ng kalaban. Ang tinira po ni Salem Saleh, nag-win lang sa B6. Aba naman talaga. No? Ayan po ay linya pa rin, pero hindi masyadong popular. Anong tema? Inaatake yung pawn na dinepensa ni Ino ng Rook B1, main line. Pagka Rook B1, tingnan nyo po yung oras. 1:23 si Salem. Samantalang si Ino is 1:32. Preparado si Ino. Si Salem medyo nangangapa. Pagka Rook B1, tumira po yan ng win lang po sa A5. Na linya pa rin. Ang tagal nga lang pinag-isipan yan. Tingnan nyo po, from 23, naging 12. So, ibig sabihin, 11 minutes. Halos ang ginamit. Na sinagot lang ni Ino ng Bishop D3 develop. Ayun. At pagka Bishop D3 develop, yan na po ay nobility ng laban. Ibalik ko lang ang mga ginawa kasi before Knight D2. Ito pala, aba, novelty pala yan. First time na gamit sa laro. At pagkatira po ni Ino ng Bishop D3, tumira po ng Bishop G4 na hindi daw ganun kaganda. Kasi, sinagot lang po yan ng H3. Ngayon, bakit hindi maganda? Kakainin lang, di ba? Una-una po pala, hindi po yan maka-atras kasi may G4, no? Pangalawa, kung babalik ka, parang nagsayang ng tira. Kaya kakainin mo talaga eh. Ngayon pagka-takes, binawi lang ni Ino yan ng pawn. Ayan. No? At medyo lamang talaga si Ino sa oras. So, hindi ko masabing home preparation pa rin ito kasi 1 hour and 20 na lang siya. Nabawasan na po siya ng malaki sa oras. Pero, mas mabilis siya sa kalaban. So, pagkatira po ng pawn takes, tumira po ng B5 yung kalaban and yung suggested move. Anong meron dyan? Pinepwersa kang kainin mo yan ng pawn. At may pagka-tema siya na Benko. Bakit? Kasi magsasacrifice pa yan ng pawn. Mag-A6. Ayun, no? Ngayon, nagtataka ko, binibigay yung pawn. Di ba kakainin lang yan? Pag tinex mo kasi yan, knight takes A6. Yes, 1 pawn na po ang white, pero may pressure po dito sa dalawang open file. Kaya hindi ginagawa yun eh. At ang ginawa nga po dito ni Ino, aba, number 1 engine move. King F1 lang. Nanakbo lang yung king. Umiwas lang po sa pin para mawala na din yung idea ng capture dyan later on.
capture doon kasi nakapin, may pressure, no? Umiwas na po sa ganong idea na sinagot ng rook c8 ng kalaban. Bakit rook c8? Gusto po itulak para pwedeng capturein ito. Kaso, tinirahan lang po ni Ino ng a4. Ayun. Para saan po yung a4? Kung sakaling c4 na ginawa na nga, tatakbo lang yung bishop. Ngayon, pag kinapture mo yung b5, yun na nga po yung ginawa, babawiin lang ng pawn. At ang ending, 1 pawn up dito si Ino. Pero kahit 1 pawn up po siya, equal lang daw po ito or close to equal. Sa kadahilanan na yung pawn structure niya hindi maganda. Ayun o, double dito, double dito. O, di ba? At equal lang daw. Anyway, ang ginawa po ng kalaban, normal development, knight bd7, nasinagot ni Ino ng f4. Bakit kaya siya nag-f4? Para hindi makatalon yung kabayo. Anyway, sinagot po yan ng king f8. Nakakapagtaka, nananahimik yung king ginalaw. Gusto niya pong tumalon yung kabayo. Bakit kailangan ng king move? Para hindi matakes yung pawn. Ang ginawa po ni Ino dyan, nag-rook g1 eh. At pagka-rook g1, nag-knight c5. Aba, blunder daw. Ang tamang tira daw po, rook c5. Anong meron sa rook c5? Pressure dito. Siguro knight b6 ang patutunguan, may capture doon. Anyway, nag-knight c5 na nga, na mali. Kasi sinimplihan lang po ni Ino yan, no? Ang cute ng pagkasimple ni Ino, eh. Kining mo ban lang? Kining mo ban lang? Bakit po siya nag-king move? Kasi eto plano niyan, eh. Kaya po nag-knight c5 yan, eh, magna-knight d7 pala. Yun na nga po, oh, di ba, dinipensahan. Okay? Ngayon, pagka knight d7, tinirahan lang ng king h2. Bakit good move yan? Tumatakbo yung king sa ligtas na lugar. Kanina nasa f1 yan, di ba? Since tumakbo po yung king papunta dito, nabuksan po o nagkatama-tama pa yung mga major pieces. Eh ano ngayon kung nagkatama-tama yan? Kasi ganito po plan yan eh. Ang ginawa po kasi dito ng black, kinapture niya po yung c3 na mali. Ang simpleng tira daw po, knight d3, which is losing din naman kasi pawn down eh. Ang gagawin, kakainin lang yan eh. Pero kinapture eh. Bakit po tinakes? Kahit ako, baka yan din gawin ko eh. Kasi pagka takes mo, queen takes c3. So, ang ending po, nabawi yung pawn. At mukhang looking good pa kasi may pass pawn dito. Pero lahat po yan ay wala na pala. Completely winning na sa white. Ang tanong dito, paano eh? Eto matindi. Grandmaster Ino. Kalaban niya na malakas mag-sacrifice, sinacrifice niya din. Matinding sacrifice. Bishop takes g6. Grabe. Brilliant move. Anong meron, coach? Libre, kakainin lang. Rook takes g6 lang. Dalawang pawn ang kapalit na bishop. Pero bakit ganyan? Grabe ka winning. Kasi po, yung king ng kalaban hindi na po ligtas. May paparating na po na queen g4, mamatihin ka na halos. Yun pala yun, oh. Kaya binuksan pala yung file, eh. Kaya nilagay yung king dyan para safe yung king, eh. Dahil parating pala yung sacrifice na yun. Ang tindi ng king move, ba? Yung king move na ginawa, no? Yung ganun. Hanep, no? Anyway, ang ginawa po ng kalaban dito ni Ino, kasi nga, ang parating po is ganito, ganyan. Or even dito, ganun. Ang daming threat eh. Ang ginawa po niyan, nag-knight move na lang. Nag-knight move na lang. Siguro mas maganda ipakita ko, no? Let's say, doon tayo sa simpleng tira muna, yung hindi nagpapakain ng pyesa na ganyan. Let's say, ano lang tayo, takbo. Hanap tayo ng way para makatakbo, queen h5 lang. Ang threat mo, mamatiin ka ng ganun. Okay? Itakbo mo pa rin. Meron pong b6 lang. Anong idea niyan? Para lang hindi po makalabas kasi chicken po na ganun. Grabe. Let's say gumanito, depensahan natin ang gandulo. Rook takes h. Oh, wala. Talagang mangingisay po. Grabe, no? Ano pa? Hanap ba tayo ng tira niya? Eto na lang. Ayun, itakbo natin yan dyan para maharang. Kakapturein lang yan. At pagka pawn takes mo, tirahan ka lang ng queen h5 ulit. Ayan, no? May mga ganun-ganun pa rin, no? Wala talagang magawa. Kaya nga po, ang ginawa niya na lang is nag-knight na lang po sa e5. Anong idea niya? He's hitting the rook.
hitting the rook. Pero libre yung kabayo, di ba? Kaya kinapture po yan. Ngayon, okay lang pala, binalik niya yung pyesa kasi pagka queen takes with a check. Kaso, bishop g3 lang eh. At pagka bishop g3, eto pala gusto niya mangyari. Queen f5. Para saan? Pinipressure yung tore. Tapos yung knight, pwedeng tumalon dito or dito with the pressure doon. Ayan, mali pa araw ko. Pero yan po yung gustong gawin yan. Na sinagot lang ni Ino ng rook takes h6. Na sinagot naman ng knight d3 na nga. At pagka knight d3, eto matindi oh. Nag-e4 lang si Ino. Pusang gala. Inaatake yung reyna. Kung titingnan mo tong mabuti, coach, libre yan. Yan yung ginawa kinapture. Pero bago ko po ituloy yan, kasi may mga simple po na itakbo mo lang dito. Mali po. Kasi queen g4. Unthreat po agad ito. Hirap depensahan, di ba? So, balik tayo doon. Ang ginawa nga po, kinapture po yan. At anong meron? Queen lang po sa h5. So, nakita nyo idea? Kaya po pinalis yung reyna doon para makatungtong dito yung reyna. Ang mga threat po kasi yan, check, check. Halos mamati po yan. Anyway, nag-knight e5 yan. Pagka knight e5, rook h8 pa rin. Pagka rook h8, king g7. And then, tumira po ng rook h7. Tumakbo king f8. Tumira po ng queen check. Tumakbo king e8. Ayun. Kaya pala linagay dito yung kabayo, no, para may square na pupuntahan. So, tatakas pa siya. Matindi. At pag nakatakas po siya dyan, aba, baka pwede pa makatabla. Sabi naman Ino, saan siya tatakas? Tatakas ka pala. O sige na nga, etong sayo. Sinacrifice yung tore. Napapikit pa ako dun. Anyway, sinacrifice yung tore. Pag hindi mo tinik siya, nag-king move ka, mati ka doon. Kaya pasadong kainin. Teka lang. Di ba lamang ng tore? Eto sinunod oh. Bishop h4. Saan ka pupunta? Pag pumunta ka dito, checking ka dito, iilalim ka, mati ka doon. Okay? Kaya nag-queen sa may e8, pero sinagot lang ng queen check. Naparesign na po. Ito pong si Salem Saleh. Bakit po siya nag-resign? Kasi in case lang naman na iangat niya po ito dito, titirahan ka ng queen f6. Saan ka pupunta, sir? Let's say, pumunta ka dito, checking ka dito sa ilalim. At pag gumanong ka, mati ka. Walang ibang pupuntahan yan eh. Pagka-check po dito eh. Kasi kahit pumunta ka dito, similar po ang mangyayari. Queen dito, pagtakbo mo, mati ka pa rin. Wala no? Wala talagang magagawa. Wala no? Oh, gusto ko tingnan dito pagka-check. Ulitin ko nga, baka may iba pa siyang magawa. Diba? Chinek ng bishop, may iba pa ba siya pupuntahan from here? Paano pag dito siya pumunta? Yun, magandang tanong, no? Pag diyan pumunta, dito po check. Oh. Saan siya pupunta? Pag dito, may check dun eh. Pag dito naman, may check din dito eh. Ayan, no? Eto na lang pala, queen dito. Maulit lang yung nangyari kanina. Oh. Pag tumakbo ka dito, queen f6. Ayan na nga. Oh, gaganon. Check dito. Pag gumanon, mate. Talaga wala palang magawa, no? Grabe si Ino. Malupit si Salem Saleh sa sacrifice eh. Ilalagay ko sa description yung kanyang laro. Panoorin nyo po. Lupit mag-sacrifice yan. Pero wala. Si Ino nag-sacrifice sa kanya. At dahil doon, panalo si Ino. Alam niyo kung ano nangyari sa other board? Panalo din yung board 2, si Daniel Quezon. Panalo din yung board 3, si Paolo Bersamina. Teka lang, siguraduhin ko kung si Paolo nga yung board 3. Ayun, si Paolo Bersamina nga. At yung board 4, lamang na din. Naglalaro pa sa kasalukuyan nung ginawa ko yung video. Aba, excellent mo ba? Lamang na din po siya eh. Dahil lamang po siya ng isang phone. Ayan, may passpon pa dito. At excellent ito, pinakain na lang oh. Pagka-capture mo, gano'n. So, most likely, mananalo to, do time pressure, eh. Baka mag-blunder. Pero, regardless na resulta ng board number 4, panalo na po ang Team Philippines. Ayan. So, congratulations, Team Philippines. Naku po, malakas talaga na team. Makakalaban nila sa susunod na round. Abangan po natin yon. Muli, ito po yung Coach Pino Master, Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong support. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.